beloved Boss Mike Cervera. Anak ka ng tinapatong mga didisit na to. May mga Kita nyo, makinig kayo dito kay Kuyang, anak ka ng tinapatong mga didisit na to. May mga paiyak-iyak pang nalalaman. Mm. Huwag niyong iyakan niya si Duterte. Buhay pa yan. At baka nga kahit sa impyerno hindi pa masunog ang kaluluwa niyan. Ang iyakan niyo yung mga biktima ng pangbababo niyo sa batas ng Pilipinas. Correct. Ang aarte niyo, ano ba? Kamag-anak ba kayo? Kadugo ba kayo? At kung masta kayo ikala niyo. Diyos ko po. Hindi nga kakilala niya ni Mang Kanor. Tigilan yung mga kaartehan niyo. Mag-move on kayo. Kasi yung mga buhay niyo. Oo nga. Makukuha niyo sa pagsuporta sa basura ng lipunan. Kita nyo? Ganyan ang gusto ko. Nanonood sa akin to eh. Kita nyo yung pangangatwiran ko. Diba? Parehas na parehas eh. Malamang follower to, baka nandyan yan. Maria Ordiliano, thank you naman. Opo, shout out kay sino? Sino to? Wait lang. Hindi ko mabasa. Lakihan ko. Good day. Paki-shoutout po yung mga PBBM supporter dito sa Dublin. So the others may know, di lahat ng Pinoy dito sumasamba kay Digunyo. Sabing gano'n, shoutout po dyan sa Dublin. Mabuhay po kayo. Buti na lang may laman ang mga ulo nyo. Hindi tulad ng mga nakita ko riyan, sumama. Akala mo naman magiging artista pag sumama sila. Mga kababayan, tanggalin nyo na nga yung mga pananaw nyo ng ganyan. Yung mga kababayan natin sa ibang bansa, makasama lang kayo at makita lang kayo saan? Sa camera. Akala nyo magiging artista kayo? Hindi! Bakit? Sasabihin, eto na yung mga mangmang. Sumama kay Roque at kay Sarah. Puta! Hindi yun. Nung araw, kababayan, nakita, yan na. Pagka nandyan na yung camera, mga kababayan, nag-uunahan pa para masingit sila. Tapos aabangan pa yan, mga kababayan, kung kailan ipapalabas. Tapos manonood yan. Iimbitahin pa lahat ng kamag-anak. Sasabihin nila, nandoon ako sa camera. Nasa TV ko. Oy, wala na yan, hindi na uso. Ano ba kayo? Putik na yan, tigilan nyo na yan. Diba? Diba? Sir Mike, pakicheck naman, please, kung totoo. Ang alin? Alin ang totoo? Paki-comment dyan. Nako, ewan ko ba? Hello. Sorry naman Pero talagang mga kababayan, totoo yan, nung araw, kapag ka may mga video-video, kailangan gagawa ka ng paraan para masingit Di ba? Tapos ikaw naman abang ka ng abang kung kailan ipapalabas yun ganun Putik na yan. Tapos yung mga kababayan, pag napalabas na imbitado lahat ng kamag-anak mo, sinabihan. Mga kababayan, magtitelegrama pa yan. Para lang sabihin, manood sila. Telegrama dito para mabilis makarating yung balita. Telegrama. Wala naman cellphone noon Di ba? Telegrama nyo. Telegrama dito, telegrama doon. Walang yan. Para lang abangan nyo, nandoon ako sa channel 2. Walang yan. Ganyan na ganyan. Mga DDS. Feeling nila, artista na ako, nasa camera na ako. Ang artista sikat ang syempre naman, alam mo naman ako. Yung mga artista, ako idol. Diba? Alam nyo yan. Alam ni Ayla Collins yan. Yung mga artista, ako idol. Kaya nga nung nag-umpisa ako mag-vlog, sabi ko, hindi nyo ako kilala. Pero, baka idol ako ng mga idol nyo. Diba? Kasi mga kababayan noon panay ang sabi, sino ba yan? Sino ka? Sino to? Mga ganon. Ngayon wala na makapagsabi. Sikat na ba ako? Alam ko sa inyo mga kababayan, sikat na ba ako? Kasi wala na magsabi, sino ka ba? Sino to? Nagpapasikat ka. Yung mga ganon mga banat ng mga basher. Ngayon wala na nawala na. Bakit kaya? Sikat na ba ako? Sikat na ba tong lingkod ninyo? Alam niyo, sa totoo lang,
Merong ano eh, may nag-chat sa akin. Oo. Sabi, hindi ko nababanggitin pero mataas ang katungkulan diyan sa embassy. Hindi ko sasabihin ko anong embassy ha. Sana mapanood niya 'to. Sabi niya, "Boss Mike, sikat na sikat ka rito sa embassy." Kaya pala siguro kahit anong kunin kong visa. Oo, aprobado. Kaya mga kababayan, sa isang araw, sa susunod na araw, kukuha ako ng visa. Pupunta ako ng Netherlands. Bakit? Titignan ko si Digong. Ano, Digong? Ha? Hindi makakapalag yun. Bakit, mga kababayan? Netherlands yun eh. Pag pumunta ako doon, magpakita ako sa kanya, Digong, lika, lapit ka rito, sasampalin kita eh. Di ba? Pwede nang gawin yun. Makababawi-bawi man lang, mga kababayan. Di ba? Buti pa to si... Ay! Buti pa to si Kuya, may correct eh. Correct. Pasok. Anak ka ng tinapatong mga didisit na to, may mga paiyak-iyak pang nalalaman. Ah. Huwag niyong iyakan niya si Duterte, buhay pa yan. Oo nga. At baka nga kahit sa impyerno hindi pa masunog ang kaluluwa niyan. Correct. Ang iyakan niyo yung mga biktima ng pangbababoy niyo sa batas ng Pilipinas. Ang aarte niyo, ano ba, kamag-anak ba kayo? Kadugo ba kayo? At kung masta kayo ikala niyo. Diyos ko po, hindi nga kakilala niya ni Mang Kanor. Tigilan yung mga kaartehan nyo. Mag-move on kayo. Kasi yung mga buhay nyo. Makukuha nyo sa pagsuporta sa basura ng lipunan. See, kita nyo, tama si Kuya eh. Kung ako sa inyo, mga DDS kayo, yung mga pagsuporta nyo na yan, kaysa ubusin nyo yung oras nyo sa mga ganyan, kay Digong, mas okay na mag-move on na lang. Lagi ko naman sinabi, mag-move on na lang kayo. Kasi wala na akong mangyayari dyan. Sa mga pinaglalaban nyo, wala na. Wala na akong mangyayari kahit ano pang gawin ninyo. Kahit na nga sabi ko sa inyo maghubot-hubad kayo, magtatakbo. Saan? Mula Mindanao. Mula Hulo hanggang Batanes. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Sa totoo lang. So, isampal mo rin ako. So, ilang sampal na gagawin ka? Di ba? Di ba? Kahit na maghubad-hubad yung mga yan, takbo-takbo doon sa Rojas Boulevard, wala na mangyayari. Kahit na ikutin nyo yung Liwasang Bonifacio, lahat kayo maghubot-hubad dyan, walang mangyayari. Tama mali, mga kababayan. Wala akong mangyayari kahit na ikut-ikutin nila dyan. Ngayon, ano nangyari sa rally nyo? Wala! Nga! Di ba? May nangyari? Sige nga. Wala! Ano nangyari? Ayun, kumita lang yung mga vlogger sa inyo, mga hunghang kayo. Kumita lang yung mga vlogger nila. Di ba? Sambalenya, Germany, thank you naman. Bagong subscriber ito, mga kababayan, no? Bagong subscriber ito. Kita tayo sa Germany, pag nagkita tayo, ako manlilibre sa'yo. Tandaan mo. Di ba? Nasaan ba sila Ate Banji dyan? Sa totoo lang, ayoko na nililibre ako eh. Gusto ko yung nalilibre kapag ka OFW. Sa mga OFW makikipagkita sa akin. Tandaan nyo, ako manlilibre sa inyo. Pupuntahan ko si Digong. Sa Mayo, pupunta ako. Sa May. Sa May pupunta ako sa Mayo. Tandaan nyo yan. Sa mga gusto makipagkita sa Dahig, kita tayo. Okay, di ba? Pupunta ako dyan. Promise. Sige, tuloy. Di ba? Si Laila Collins, mga kababayan, ito yung nanlilibre sa akin. Pero lang to, exempted to, mga kababayan, kasi ito, mayaman nito. 16K na ba tayo? Nadagdag pa si Mine sa Talavera, wala na. Magiging na tayo, 17,000 na. Dito na tayo. Silipin naman natin, mga kababayan, yung rally ng mga DDS. Eto na. Pasok! Eto na, mga kababayan, yung mga tanga. Panoorin natin, mga kababayan, ha. Tignan natin. Tignan yung mga itsura. Tignan nyo. Putik din. Sige, tuloy.
Ayan na, pakinggan natin ang kanilang sasabihin, mga kababayan, habang sinasagawa yung kanilang pagpipikit dyan, yung kanilang sinasagawang pagtitipon para manawagan siya. Saan ba sila nananawagan? Hindi ko sila magets kung kanino sila nananawagan. Sa totoo lang, mga kababayan, pero isa lang malinaw. Oo, nangiingganyo sila ng mga Pilipino na ano, mga kababayan, na sumama sa kanila. 17K na daw, sabi ni Shirley Dawa. Talaga? Kita nyo, mga kababayan, yan po, maliwanag, wala naman, kanino na ninanawagan yung mga yan? Hindi ho sa gobyerno. Hindi rin sa ICC. Kanino? Yan, sa mga kalbo. Sige tuloy. Ano po ang ginawa nila? Ano po ang ginawa nila? Sabi ka, hindi ko pwedeng ituloy-tuloy to kasi baka video to ng kalaban eh. Sa tanging presidente na nagparamdam sa atin na tayo ay Pilipino. Nako, natanging presidente daw na nagparamdam na tayo ay Pilipino, unggoy. Nakakahiya nung panahon ni Digong. Sa totoo lang, mga kababayan, pag pumunta kayo ng ibang bansa, sasabihin nyo, Pilipino kayo, yumuko kayo, nakakahiya. Pero nung naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, nako, dapat suot mo, bagong Pilipinas. Ganun kasi proud ka. Dati mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko may pagmalaki. Buti na lang na pagkakamalan akong Koreano o kaya minsan, inchi. Di ba? Kaya pag sinabi, are you Chinese? Yes, agad ang sagot. Kahit hindi totoo, Chinese ka na. Korean? Yes, Korean. Nung panahon ni Digong. Pero ngayon, pag tinanong ka, are you Filipino? Yes! Ganun. Are you Chinese? No, I'm a Filipino. Ganun. Proud ako, mga kababayan. Pero dati talaga wala. Mga kababayan, nakakahiya. Kaya eto, yung pang-uurat nila. Kasi malamang mga kababayan, karamihan dyan, di pa nakakapunta ng ibang bansa. Malamang ang napuntahan niyan, mga kababayan, Luneta. Luneta lang ang mga napuntahan niyan, kaya mga kababayan, ganyan ang sinasabi nila. Subukan nyo munang pumunta ng ibang bansa bago kayo magsalita. Kasi kung merong magsasalita dyan, ako anyayahan ninyo. Pag inanyayahan nyo ako, makikita nyo sasabihin ko, maliliwanagan lahat ng tao. Biyahe ni Koy, tapos ka na bang mag-live? Nandiyan na si biyahe ni Koy. Uy, maalala ko si Randy Reyes. Randy Reyes yun, di ba? Yung nanalo, hindi na nagparamdam. Walang yung nanalo, tapos hindi na nagparamdam. Pag hindi po kinlame, yung pinanalunan niyan relo, sa susunod na linggo, mga kababayan, nananawagan kami, sino ba yon? Sino ba yon? Pakiulit nga yung pangalan. Nakalimutan ko eh. Randy Reyes. Randy Reyes. Kapag hindi mo kinlame yung iyong yung pinanalo mo, wala nang bawian biyahe ni Koy. Wala na, nakakuha ka na ng iyo. Kaya, ibibigay na lang natin, mamimili na lang tayo ng panibago next week. Ikaw eto huling panawagan na to, Randy Reyes. Kapag hindi mo kinuha, naku, baka mapunta kay Ram J to. Di ba? Sige tuloy. At saka ako, mga kababayan, bibiglayin ko lang na eto na, Rapol, mamimili na ako. Kasi pag sinabi ko, mamimili tayo ng ganitong oras, baka mamaya, mag-flood kayo ng ng comment. Di ba? Di ba? Tuloy. Ano po ang ginawa nila sa presidente na ipinaramdam sa atin na ligtas tayong maglakad sa kalsada? Paano magiging ligtas? Sinungaling! Sambalenya, Germany, thank you naman Sana oil. Diba? Sinungaling, ligtas daw. Nung panahon ni Digong. Paano magiging ligtas kung nangangamba ka sa buhay mo? Baka ikaw ay matukhang. Napakasimple lang unawain, mga kababayan. Kung kayo ligtas nung panahon ni Digong,
Sana hindi kayo nangangamba sa tuwing kayo'y maglalakad. Pero yung kaba na nararamdaman natin, bawat lakad natin sa mga iskinita, sa mga kalsada, hindi mapapalitan yan at hindi maibabalik ni Digong yan. Tandaan nyo mga kababayan, ang kaba ng mga tao nun, baka matukhang, baka mapagkamalan, di ba? Tapos sasabihin nila, ligtas, mga unggoy talaga. Kahit gabi, kahit madaling araw, anong ginawa nila sa presidente natin? Anong ginawa nila? Alam nyo mga kababayan kayo, subukan nyo maglakad ngayon. Ganun pa rin naman. Ligtas pa rin at walang pangamba. Siyempre mga kababayan, kahit saan kayo mapunta. Pumunta kayo ng Amerika, pumunta kayo ng Japan, pumunta kayo kahit saan. Di ba mga kababayan? Kailangan mag-ingat pa rin, di ba? Oh, di ba? Oh, nandiyan na si Roberto Fisher. Nung panahon ni Digong, happy trigger ang lesbo. Yan na nga. Oh, parang gusto nila laging pumapatay. Isang araw sa kamay nilaan, 50 pinapatay. Paano ka namang hindi kakabahan? Paano mo sasabihin mong ligtas ka? Di ba? Nasinumpo ang CPP, NPA, NDF. Sinumpo ang illegal na droga. Sinugpo daw mga kababayan. Ngayon, kiniklaim na nila yung pagsugpo. Saan? Sa NPA. Sinugpo daw yung mga masasamang elemento. Baka nakalimutan ninyo, paalala ko. Noong panahon ni Digong, nagkaroon ng gera! Hindi lang ito tambangan, bukod pa. Kundi nagkaroon ng gera sa Marawi. Tandaan nyo yan mga kababayan, huwag nyo tatanggalin sa isipan. Magulo nung panahon ni Digong. Kaya nagdeklara ng martial law. Kung talagang tahimik ang bayan na to nung panahon ni Digunyo, bakit kailangan mag-martial law, aber? Bakit kailangan magdeklara ng martial law nung panahon ni Digong? Kung talagang tahimik tayo nun. Hindi nga ho kasi tahimik. Oo, ang ginagawa lang ho ni Digong, tinatakot lang ho tayo. Nabuhay tayo ng 6 na taon sa pamamagitan ng pananakot ni Digong. Tama, mali. Oo. Tama, mali. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? Binomba ang Marawi. Yung mga simbahan ng mga Muslim, mga kababayan, ano nangyari? Diba? Oo, menu ko. Hello po. Ang dami natin bagong kasama din eh. Kita nyo? Check nga, ilan na pa yung subscriber natin, nadadagdagan ba? Mami, hindi nadadagdagan, boss Mike. Teka, Instagram yan. Andali. Dito. Yan, Nako! Malapit na tayo. Malapit na tayo sa katotohanan. Thank you naman, pasok. Sino po ang kriminalidad? Sabi ni Vice President Sara Duterte, kidnapping ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kita nyo, pinipilit pa rin nila yung kidnapping. Kidnapping daw mga kababayan, saang banda yan? Sabi nga mga kababayan ni Attorney Claire, kung kidnapping yan, dapat pinilit. Dapat walang proseso. Dapat walang dokumento. Tandaan nyo, hindi nyo matatawag na kidnapping yan kung merong warrant of arrest. Ang mga kriminal na may warrant of arrest, tandaan nyo mga kababayan, kadalasan makikita nyo, hinihila pa nga nila yan. Saan kayo nakakita mga kababayan? Nang may warrant of arrest, na walang oras pang nanatili yan. Saan? Sa presidential lounge. 8 oras mahigit. Tapos sasabihin nila kinidnap. Ang may warrant of arrest, mga kababayan, kapag nakita kayo kahit saan, anong ginagawa ng mga kapulisan? Kinakaladkad yan! May kasamang batok, may kasamang dagok, may kasamang suntok, may kasamang tadyak. Di ba? Pero mali yun. Pero yun ang nangyayari. Yun ang kadalasang nangyayari, mga kababayan. May warrant of arrest ka, kalawit agad. Mga kababayan, posas agad. Pero ano nangyari? Pinagantay pa ng 8 oras mahigit. Anong sasabihin yung kidnapping yung mga gunggong kayo?
Itong mga DDS na to, kasama na yung kalbo. Mga kababayan, mga bobo yan. Ang tatanga! Di ba, ang simple lang naman na unawain, may warrant of arrest ka. O sige, maghanap ka ng mga hinuli dyan. Di ba? Pag hinuli ka, pinupusasan ka, babasahan ka ng Miranda rights. O, ikaw ay, hinuhuli namin sa, ganitong kasalanan, ganyan ganito, ganyan ganyan. Leticia Villamil, thank you naman, Ganun ba nangyari? Nung panahon ni Digong, Roberto, niyo ko, thank you naman, ito, nasaan, Sabi dito, patay ka kagad. Yun nga! Kung panahon niya ni Digong, mga kababayan, hindi ka napupusasan, tataniman ka kagad ng ng barel, ng droga, at kung ano-ano. Ganun yun, nung panahon ni Digong. Tulad ng ginawa nila kanino. Doon sa bata, kay Kian de los Santos, tinaniman ng ng barel, ng droga. Ganun. Pero kay Digong, mga kababayan, dapat yung pinagsasampal-sampal muna eh. Di ba? Pero ganun ba ginawa, mga kababayan? Putik na yan, tumagal ng napakatagal, tapos sasabihin nila, hindi man lang binigyan ng ng due process. Wala daw due process, putang ina, Digong. Yung mga pinatay mo, walang due process yun. Hindi ba naman mga gunggong tong mga to? Di ba? Kita nyo? Ilan lang yan, mga kababayan? Wala pang 1,000 yan. O sabihin na natin, 1,000 na. Puting na yan, yan ba? Yung people power nyo? Wala pang 1,000? Wala pang 1,000. Wala pang, ilan lang yan, Alam natin kung gaano kalaki lang ang Liwasang Bonifacio, mga kababayan. Aba, mas malaki pa yung solar ko. Sa totoo lang, mas malaki pa yung solar ko. Hindi mo nga matatawag na pwedeng gawing farm yun. Alam nyo yun? Wala pang 1 hektarya. Para sabihin nyo na libo-libo kayo. Tapos sasabihin nyo, people power to? People power! Wala. Mahina. Kaya mga kababayan, malabo na. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, 1 linggo, 2 linggo, huhupa na lahat. At ang sasabihin na lang nila, wala naman nangyari, nakakapagod lang. Ay, nako. Speaking of pagod, mga kababayan, sa totoo lang, pagod na rin ako. Ay, nako, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsama at walang sawang pagsuporta kahit na madaling araw na, kita nyo naman, nandyan pa rin kayo at nananatili, ganito talaga, Wala na ho kasi akong oras na kailangan ma-permis ko sa pagla-live ko. Kasi nga ho, yung pagiging busy ko, marami akong backlog ngayon. Dami kong mga naiwan trabaho, kailangan kong tapusin sa opisina bago ko po gawin yung makapiling kayo. Nais ko mang makapiling kayo lagi-lagi, mga kababayan. Basta ho, meron akong pagkakataon at libreng oras. Eto na, live kagad ako. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Hindi man sikat, pero totoo. Nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mangdako ng mundo. Naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.